Sasagot pa sana siya rito nang bigla na lamang dumating ang doktor, dala ang gamot kaya natigil sila sa kanilang pag-aargumento. Napahinga rin siya ng malalim upang kalmahin ang kanyang sarili. Mabilis nitong inilapag ang gamot sa harap ni Jocelyn at muling lumabas dahil may isang nurse na bigla na lamang sumilip sa opisina at pinatatawag raw ito. Saglit kaya muli silang naiwan doong dalawa. Nakakunot ang noon nitong pinulot ang gamot sa lamesa. Hindi ba't ang sabi kanina ng doktor, ang gamot na ibibigay niya sa'yo inumin mo. Pero bakit ngayon ay pamahid ng narito? Takang tanong nito habang nakatitig pa rin sa gamot na hawak nito. Napalunok na lang siya ulit. Napaka mausisa nito at hindi na niya alam kung paano ang isasagot niya sa mga tanong nito, ngunit mabilis niyang pinagana ang kanyang isip na pwede niyang maipalusot dito. Effective rin naman ang gamot na katulad nito. Sabi niya't mabilis na inagaw ito na hawak nito. Pero napakarami ng mga butlig mo. Isa pa yung mabagal na epekto niyan. Mas mabilis kang gagaling kung ang oral na gamot ang binigay sa'yo. Saka malapit ng birthday ni Lolo. Kung hindi pa rin mawawalang mga yan ay baka sabihin niya na hindi kita inaalagaan ng mabuti. Sabi nito. Ako magpapaliwanag kay Lolo kapag nangyari yon. Isa pa'y tsak na gagaling na ito. Bago pa man ang araw ng birthday niya. Pagdadahilan niya, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Hindi, baka kailangan mo pang bumalik ulit. Kapag hindi gumaling ang mga yan, dahil dito. Pagkasabi nito'y akmang lalabas na sana ito upang hanapin sigurong doktor upang ipabagong gamot, ngunit mabilis niyang hinawakan ng kamay nito upang pigilan. Lumingon ito sa kanya na may halong pagtataka. Carter, teka lang. Napalunok siya. Ito talagang hiniling ko sa doktor dahil sinabi ko sa kanya na may gastritis ako at baka mas makasama pa sa tiyan kong gamot na yon. Ngumiti siya ng bahagya. Isa pa ay oo, mabagal ang epekto nito pero at least safe hindi ba? Sabi niya hindi niya na alam kung makukumbinse niya to. Napabuntong hininga na lamang ito't pagkatapos ay humarap na sa kanya ng tuluyan. Mabuti na lamang at hindi na ito kumontra pa at hinayaan na lamang siya at ito hanggang sa makaalis na sila sa ospital. Sa kotse kagad na niyang pinahira ng kanyang mukha, braso at mga binti, ngunit hindi niya maabot ang kanyang likod kaya medyo nahirapan siyang nalagyan ito ng gamot. Nang makita ni Carter na tila nahirapan siya, mabilis na tinanong siya nito. Ayaw mo bang humingi ng tulong sa akin? Narinig niyang tanong nito na kinilingon niya rito. Palagi na lang tong ganun. Agad niyang binigay dito ang gamot at tumalikod na rito nang wala siyang mahintay na maglagay. Ay muli niyang nilingon ito. Bahagyang nakakunot ang noon nito at nakatitig lamang sa kanya. Ganyan ba humingi ng tulong? Basta nalang ibibigay ang gamot tapos ano? Ganun lang? Tanong nito, bigla siyang napakurap dahil sa sinabi nito at pagkatapos ay napatitig dito. Napailing siya at pagkatapos ay matamis na ngumiti. Sweetheart, pwede bang pakalagyan ako ng gamot sa likod dahil hindi ko maabot? Please? Sabi nito, gamit ang kanyang malambing na tinig. Kailan ka pa natutong magpa-cute? Hindi pa natatapos magsalita si Carter nang bigla na lamang silang nauntog pareho dahil sa biglang pagpreno ng kanilang driver. Mabuti na lamang sa dibdib siya ni Carter na pasubsob dahil kung hindi baka nagkabukol na siya nang wala sa oras. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Pagiginatawa ng driver kay Carter, wala naman tong nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lamang. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, tanging sabi na lamang nito. Ilang sandali pa'y lumayo siya mula kay Carter at tumayos ng upo. Kailan ka pa natutong magpakit ng ganun? Muling tanong nito sa kanya na ikinakibit balikat niya lamang. Ikaw ang nagsabi sa akin ng pakiusapan kay hindi ba? Saad niya na gamit muling malambing niyang tinig at pagkatapos ay napangisi. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ay ngayon niya lang ginamitan to ng ganong tono dahil nahihiya siya noong una. Isa pa'y maghihiwalay naman na sila kaya nasisiguro niyang wala namang magiging problema kung sa huling pagkakataon ay maglambing siya dito. Isa pa'y hindi niya naman talaga ginagamitan to ng malambing na boses dahil baka ibang isipin nito. Pero ngayon hindi na siya magdadalawang isip na gawin iyon. Tumalikod ka na, sabi nito sa kanya at hindi na sinagot pang sinabi niya kaya kagad niyang sinunod ang sinabi nito. Huwag ka nang magpakit sa akin simula ngayon, bilin nito sa kanya. Bakit naman? Tanong niya rito. Hindi mo ba ako naintindihan? Hindi ka pwedeng makipag-usap sa ibang lalaki ng ganong paraan. Sabi ni Carter kay Jocelyn na bahagya niya rin kinagulat dahil hindi sinasadyang lumabas sa mga labi niya. Bigla siyang nagalit sa kanyang sarili. Pagkatapos niya sabihin ng mga katagang yun, ano bang sinasabi niya? Tila ba isang kabaliwan na yata yun? Malapit na silang maghiwalay at pagkatapos,
Lamang nilang maghiwalay ay malaya na to. Pwede na itong makipag-usap at makipag-date sa kahit kaninong lalaking magugustuhan. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay bigla na lang napatanong sa kanya kung kaya niya ba itong pigilan. Ngunit alam niya na kaagad ang sagot sa tanong niya. Bahagya niyang niluwagan ang suot niyang korbata dahil medyo sumisikip ang dibdib niya. Pagkatapos ng luwagan ito ay medyo gumaan kahit napapaano ang kanyang paghinga. Napigil ni Jocelyn ang kanyang paghinga nang maramdaman niyang banayad na paghaplos ni Carter sa kanyang likod, lalo nang dumako mga kamay nito sa kanyang leeg. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan, idagdag pang nagsitayuan ng kanyang mga balahibo nang ang kamay nito ay nasa likod na ng kanyang tenga. Nang mga oras na yon ay hindi niya naiwasan ang hindi makaramdam ng alinsangan sa hindi malamang dahilan. Naramdaman din ni Jocelyn na medyo nanginginig ang mga kamay ni Carter habang nagpapahid siya sa likod nito. Tila gumagapang din ang libu-libong boltahe ng kuryente. Sa dinadaanan ng mga kamay nito, hindi niya tuloy maiwasan na magtanong sa kanyang isip kung parehas lang kaya sila ng nararamdaman nito ng mga oras na yon. Ilang sandali pang ang lumipas ay natapos na rin ito sa wakas sa paglalagay ng gamot sa kanyang likod. Ni kinahinga niya ng maluwag. Umayo siya ng kanyang upo at pati na rin ito. Nasa gitna sila ng kahabaan ng daan at malapit na sa intersection nang bigla na lamang nagsalita si Carter. Dadaan tayo sa mall, sabi nito sa driver na kagad namang kinatango nito. Mabilis naman siyang napalingon dito habang magkasalubong ang kilay sa labis na pagtataka. Wala ka bang pasok ngayon? Tanong nito. Ilang araw na lang ay birthday na ni Lolo at wala pa tayong regalo. Sa mga susunod na araw ay baka maging busy na ako kaya ngayon na lang tayo bumili. Isa pa'y wala naman akong gaanong gagawin sa office ngayon. Sagot nito sa kanya. Napatango na lang siya pagkatapos. Hanggang sa makarating sila sa mall ay hindi na siya muling nagsalita at maging ito din naman. Sumunod lang siya dito at pumasok sila sa isang jewelry store. Pagkatapos pa lang nila doon ay kaagad na niyang narinig ang isang tinig mula sa kanyang likod. Babe! Lumingon siya sa kanyang likod at sa bukana ng store ay naroon ang kumakawin na si Roxanne. Habang malawak ang ngiti, bahagya siyang natigilan na makita ang itsura nito bagamat hindi pa rin kumukupas ang ganda nito. Ngunit ang labis na kipinagtaka niya ay nakita itong nakaupo sa isang wheelchair. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at napuno ng mga tanong sa kanyang isip. Anong nangyari rito? Wala siyang nabalitaan na may naging sakit ito o kung anumang nangyari man lang dito. Bastang alam niya lang ay isang dancer to. Nang makita ni Carter si Roxanne mabilis nang lumapit. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba nilalamig at bakit ganyan lang ang suot mo? Sunod-sunod na tanong nito, ngunit habang nagsasalita ito hinuhubad na nitong suot nitong coat at mabilis na sinuot. Habang nakatingin siya sa mga to'y tila ba ilang karayom ang tumutusok sa puso niya, ngunit ganun pa man pinanitili niyang kalmadong kanyang sarili tumayo lamang sa kung nasan siya. Nakita niyang lumingon ito sa kanya at ang ngiti nito'y tila ba nagyayabang. Hindi naman ako nilalamig, masyado ka naman kinakabang baka magkasipon ako. Malambing na sabi nito kay Carter, hindi maiwasang hindi magngit-ngit ng kanyang kalooban. Dahil lalata namang sinasadya nitong iparin sa kanyang mga sinabi nito. Nag-iwas na lamang siya ng kanyang tingin dahil baka nasabunutan niya lang ang malanding babaeng nasa harap niya ng mga oras na yon. Nabalitaan ko na malapit ng birthday ng lolo mo at eksakto namang nakita kita. Pwede mo ba akong samahan sa pagbili na pwede kong irigalo sa kanya? Tsak na alam mo nang gusto niya. Muling sabi ni Roxanne dito na kinairap niya lamang. Oo ba? Sagot naman ni Carter dito at hindi makapaniwalang napalingon siya dito dahil sa mabilis na pagpayag nito sa sinabi ni Roxanne. Nakita niyang mabilis na paglitaw ng matamis ng ngiti nito na tila ba nanalo sa loto. Betty, nauhaw ako. Pwede mo ba akong bigyan ng maiinom? Baling nito sa babaeng nakapwesto sa likod nito. Naku ma'am, pasensya na po pero naubos ng tubig sa dala kong termos. Tatawag na lang ako sa driver para makakuha ito. Kaagad kahit ni ilang tasa man lang. Sagot naman ito, sumagot naman kaagad si Carter. Gaano katagal bago makarating ito dito? Aabangan ko na sa labas, sabi nito at lumingon sa kanya. Si Betty na lang ang mag-aabang, sabi ni Roxanne ngunit umiling to. Ako na't babalik din ako kaagad. Isang tangong naging sagot niya rito. Pagkaalis ni Carter ay mabilis din namang sinenyasan ni Roxanne. Ang kasama nitong babaeng si Betty iwan na muna sila sandali. Naiwan silang dalawang magkaharap. Akmang magsasalita na sana si Jocelyn nang maunahan siya ni Roxanne sa pagsasalita. Ganun talaga si Carter, kapag ako na pinag-uusapan handa siyang gawin na kahit ng ano para sa akin. Sabi nito na may halo pang pagmamayabang ang tinig. Nakita mo naman at sinabi kong si Betty nalang kukuha. Ngunit hindi siya pumayag.
Dagdag nito at kung siya lang ang masusunod, ay ayaw niya sanang marinig ang mga sinasabi nito at mga susunod na sasabihin pa nito. Dahil ayaw niyang marinig pa mula dito kung paano ito maalagaan ni Carter. Bigla niyang naalalang mga mahalagang araw sa kanila bilang mag-asawa. Hindi nga nakakalimutan ni Carter ang kahit na anumang okasyon sa buhay nila, ngunit laging si Kent lamang ang gumagawa ng paraan sa lahat, ang pumipilit nagbibigay ng regalo sa kanya. Hindi siya mismo, pero kay Roxanne handa itong mag-effort ng ganun. Kung sa bagay, wala naman siyang karamdamang katulad nito at normal naman siya, pero kahit na ganun, hindi niya pa rin maiwasang hindi pagkumparahin. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa at ang unang muling nasalita ay si Roxanne. Magkwentuhan na muna tayo. Nakangiting sabi nito sa kanya, hindi siya sumagot at nanatili lamang siya nakatitig dito. Ilang sandali pa'y narinig niya ng salita to. Mukhang hindi mo talaga alam ang nangyayari sa akin, sabi nitong kinailing niya. Walang sino man na nagsabi sa akin na nangyari sa'yo. Ano bang nangyari sa mga paa mo at bakit hindi ka makalakad? Tanong niya rito. Hindi talaga sasabihin sa'yo ni Carter ang tungkol sa nangyari sa akin. Sabi nito ng tinig ay katulad pa rin ng kanina. Marahil ay napansin itong pagiging apektado niya dahil sa nasaksihan niya kanina kaya pinilit niya maging formal. Pasensya na't nilihim nila sa'yo tungkol sa akin at isa pa ay mukhang wala talagang kahit na isa sa pamilya ng De La Rosa ang maglalakas ng loob na magsabi sa'yo. Napakunot ang kanyang noo. Bakit? Paano mo nasabi? Tanong niya rito. Sa buong pamilya ng De La Rosa, si Lolo ang pinakamataas sa lahat. Walang sino man ang handang manghas na sumaway sa utos niya. Nang mga oras na yun ay puno ng tanong ang isip niya at halos hindi maintindihan ang sinasabi ni Roxanne. Hindi niya nagawang sumagot kaya nagpatuloy to. Ayaw kanyang masaktan kapag nalaman mong totoo. Alam mo sa totoo lang, napakaswerte mo dahil kung tutuusin nanggaling ka sa mahirap na pamilya. At wala man lang tinapos pero tinanggap ka niya bilang mapapangasawa ng kanyang apo dahil lang sa pagliligtas ng nanay mo sa buhay nila ng ama ni Carter. Kung hindi kaya dahil doon ay pakakasalan mo kaya siya dahil sa gusto mo at gusto ni Carter? Hindi dahil sa pagtanaw ng loob ng lolo mo sa nanay mo. Tanong nito, ang mga salitang binibitawan nito'y tila may ibig sabihin. Nagpapaligoy-ligoy lamang to. Anong ibig mo sabihin? Bumilis ang tibok ng puso ni Jocelyn dahil sa kanyang mga narinig. Desidido talaga sa lolo noon na magpakasal kay ni Carter. Pero hindi pumayag si Carter kaya nagtalo sila dahil dito ngunit ngayon napatawad na nilang isa't isa. Ginawa akong lahat para pilitin si Carter na tanggihan ang gusto ng kanyang lolo. Pero sa huli walang nagawa si Carter kundi ang sundin na lamang ito. Dahil tinakot siya ng lolo na tatanggalan ng mana. Lalaki ang mga mata niyang napailing. Hindi, nagsisinungaling ka. Hindi totoo ang sinasabi mo. Sabi ni Jocelyn habang napahawak sa kanyang ulo dahil tila sasabog to. Hindi totoo ang sinasabi nito. Hindi totoo ang mga sinasabi mo, sabi niya rito habang nanginginig ang buo niyang katawan. Pakiramdam niya ng mga oras na yun ay binuhusan siya ng malamig na tubig sa buo niyang katawan para siyang giniginaw. Naalala pa niyang naging usapan nila noon ni Lolo at ni Carter. Iha, kapag ba gusto kang pakasalan ng apo ko ay papayag ka? Tanong nito sa kanya. Bagamat alam niya noon na ang mahal ni Carter ay si Roxanne kaya nagtanong siya para makasiguro. Siya ba mismo nagsabi na gusto niya akong pakasalan, Lolo? Noon pa lang ay sinabi niya sa kanyang sarili na kapag pinilit lang nito si Carter ay hindi siya papayag dahil ayaw niyang isiksik ang sarili niya rito. Isa pa'y pakiramdam niya para bang gagamitin niya yon para mapakasamay niya si Carter kaya naniniguro siya. Kapag sinabi nitong hindi tatanggi siya, ayaw niyang pilitin ito sa isang bagay na loob ang kalooban nito. Alam niyang hindi rin naman siya magiging masaya. Of course, iha, isa pa'y kung sakaling magbago man ang isip niya, ay pwede siyang pilitin ni Lolo. Sabi nito sabay kindat sa kanya at kinatawan niya na lang dahil sa biro nito kaya maging si Carter ay tinanong niya para makasiguro rin siya kung totoo nga ba yon. Gusto mo ba talaga akong pakasalan at walang sino mang pumilit sa'yo? Alam kong gusto ako ni Lolo pero kung pinilit ka niya na gawin ito huwag mo nang ituloy. Sabi niya ngunit sinagot siya nito kaagad. Walang sino man ang pumilit sa akin, isa pa'y naghiwalay na kami ni Roxanne. Gusto kong gumawa tayo ng kasunduan. Magpapakasal tayo sa loob ng 3 taon ay subukan nating mahalin ang isa't isa. Pero kung sa loob ng 3 taon at wala pa rin tayong feelings, sa isa't isa ay gusto ko mag-file ka ng divorce. Maghiwalay tayo ng matiwasay, papayag ka ba? Tanong nito, bahagya siya nag-atubiling pumayag sa alok nito dahil una pa lang ay mahal niya na to. Ngumiti si Jocelyn dito at mabilis na sumagot. Pumapayag ako. Dahil sa kanyang pagpayag ay napakunot ang noo nito.
Ikaw, bakit pumayag ka na pakasalan ako? Sigurado ka ba na gusto mo na magpatali sa akin? Handa mo ba siyang talikuran para sa akin? Tanong nito dahil nga nasabi niya minsan dito na tanungin siya nito kung may special daw bang tao sa kanyang puso't sinabi niyang nasa puso niya na nito sa loob ng 8 taon. Oo, sagot niya dahil magiging asawa naman niyang lalaking sinasabi niya na nagugustuhan niya sa matagal na panahon. Pero ngayon ay tila siya nagising sa kanyang panaginip. Kung nagsasabi man ito ng totoo, ibig sabihin lang ay una pa lang ay nagsinungaling na sa kanya si Carter. 3 taon? Napakuyom ang kanyang mga kamay. Gusto niyang matawa dahil sa ginawa niya, isa lang siyang panakip butas. Halos maiyak pa siya noon sa labis na tuwa dahil tuluyan ang tinanggap ni Carter na kalimutan na si Roxanne at gusto nitong magsimula ng bagong buhay kasama siya. Ngunit isa lang pala yung palabas. Napakatanga niya talaga. You are so naive, Jocelyn, sabi ni Roxanne at napailing. Paano kanya pakakasalan kung ako mahal niya? Isa pa'y alam mo ba kung bakit kanya binigyan ng kasunduang magsasama kayo ng 3 taon pagkatapos ay magfa-file ng divorce? Dahil para magkasama kaming muli. Sabi nito't halos madurog ang puso niya ng mga oras na yon dahil sa mga sinasabi nito. Napakasakit ng puso ni Jocelyn na tila ba may pumipiga dito. Sobra-sobra nang narinig niya pero hindi pa rin to tumitigil. Alam niya kapag ikaw ang nagsabi kay Lolo na makipaghiwalay ka sa kanya paniguradong papayag to. Pero kung siya magsasabi, alam niya hindi papayag at baka magalit lang to sa kanya. Para sa akin, nagtiis siya ng 2 taon at pumayag na lang siya kahit nalabag sa kalooban niya. Ginamit ka niya para lang magkasama kaming muli. Ang bawat salita nito ay tila ba kutsilong tumutusok sa kanyang puso. Hindi pa nagagamot ang mga dati nitong sugat pero mas nadagdagan pa lalo. Kung ang lahat na namagitan sa kanila ay pawang kasinungalingan lamang. Pati bang mga gabing yakap-yakap siya nito sa mga bising nito at ang pagtawag nito sa pangalan niya sa tuwing aabutin ng langit. Kasinungalingan lang din bang mga yon? Sobrang sakit ng nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sobra pa sa salitang sobra, napakatanga niya masyado. Naging sunod-sunuran siya sa mga plano ni Carter nang wala siyang kaalam-alam. Pinilit niyang maging matatag sa harap nito sa kabila ng sakit na nararamdaman niya. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Maliban na lang kung siya mismo magsasabi sa akin ng mga sinasabi mo. Sabi niya rito habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa tagal nilang magkasama sa isang bubong ni Carter ay nakilala niyang ugali nito sa maikling panahon. Alam niya na kahit na itutok sa leeg nito isang patalim habang pinapasunod ay tsak na hindi ito susunod kung ayaw talaga nito. Biglang ngumiti sa Roxanne. Hanggang kailan mo papaniwalaan yung sarili mo, Jocelyn? Natawa ito. Binantaan kasi siya ni Lolo na kapag hindi siya pumayag na pakasalan ka, ay tuluyan niya ako hindi makikita at habang buhay na lang naman nanatili sa abroad. Alam mo naman kung gaano makapangyarihan ng Lolo. Kaya niyang gawin ang lahat at para hindi mangyari yun, pumayag siya at nakipagkasundo sa'yo. Napakagat siya sa kanyang labi nang marinig niya ito. Sobra na talagang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon, na hindi niya magawang magsalita. Ginamit yun na dahilan ni Roxanne upang muling magsalita. Naalala mo ba nung araw na ikasal kayo at sinagot ni Carter ang isang tawag at halos umalis na mismo sa kasal ninyo? Tanong nito, ngunit hindi siya sumagot. Siyempre, naalala niyang araw na yon dahil sino ba naman na makakalimot sa araw mismo ng sarili niyang kasal. Naaksidente ako habang nasa daan para dumalo sana sa kasal ninyo at muntik na akong mamatay. Halos ilang araw ako nag-aagaw buhay pero ang mga paa ko ay tuluyan ng hindi na isalba, sabi nito. Yun palang dahilan kung bakit ito nakaupo sa wheelchair at ito rin ang dahilan kung bakit madaling-madali noon si Carter na umalis pagkatapos lang mismo ng kasal nila. Naalala niya pa na tinanong niya ito noon kung may nangyari ba sa kumpanya pero ang sagot nito ay nakaksidente daw isa nitong kaibigan at gusto niya itong puntahan pero hindi siya pinayagan ng lolo nito. At humingi sa kanya ng pabor na tulungan siya makaalis upang mapuntahan niya na ito at dahil tanga siya'y pumayag siya. Kinagabihan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanilang lolo tinatanong kung naroon ito at sinabi niyang oo nasa banyo at naliligo. Buong gabi niya itong hinintay na makauwi pero hindi ito umuwi. Yun ang unang araw nila bilang mag-asawa pero pinili pala nitong makasamang ibang babae kaysa sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay uuwi lang ito saglit sa umaga upang magbihis patungo sa opisina at uuwi ulit sa hapon para magbihis at aalis kagad at uuwi ng alanganing oras. Hindi siya nagtanong tungkol dito at hindi rin naman ito nagkwento sa kanya. Dahil paano kapag nalaman niya nang pinupuntahan pala nito ay walang iba kung hindi si Roxanne, mapait siyang napangiti. Kahit na nalaman niya noon, itutulungan niya pa rin ito dahil isa siyang tanga.
Sino ba naman siya para isumbong to sa kanyang lolo? Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito ngayon? Tanong ni Jocelyn dito at pilit na nagmumukhang matapang sa harapan nito. Dahil ba sa gusto mong isisi sa akin ang nangyari sa mga paa mo? Bakit hindi ba? Balik nitong tanong sa kanya. Kung hindi sana dahil sa'yo, hindi pinilit ni Lolo si Carter na pakasalan ka. Kahit na ayaw niya hindi sana ako na aksidente. Dahil sa kalasingan hindi sana nangyari ito sa mga paa ko. Sabi nito. Hindi siya nakasagot dito at nagpatuloy pa rin ito. Kung hindi dahil sa'yo matagal sana kaming kasal ni Carter at baka magkaanak na rin kami. Pinilit niyang maging kalmado sa harap nito sa kabila ng mga sinasabi nito sa kanya. Tumitig siya sa mga mata nito at pagkatapos ay sumagot. Hindi ako may kasalanan na nangyari sa'yo, kaya huwag mo isisi sa akin. Sadyang naghahanap ka lang talaga ng sisisihin mo sa nangyari sa'yo. Taas noon niyang sinabi. Hindi niya hayaang apihin siya nito. Oo, alam ko na gustong-gusto talaga ako ni Lolo. Pero alam ko na may malalim siyang dahilan kung bakit hindi siya pumayag na kayong magkatuluyan ni Carter. Isa pa, kung talagang naabot mo ang qualification para sa apo niya, di sana ay hindi niya akong pinili. Sabi niya rito, kitang-kita niyang pagpipigil nito at nasiyahan siya dahil sa nakita niyang reaksyon nito. Kaya nagpatuloy siya. Ikaw na nga rin mismo nagsabi na kahit na anong pilit mo kay Carter, na ipaglaban ka niya hindi niya ginawa at si Lola pa mismo naging hadlang sa relasyon niya mismo. Ibig lang sabihin nun, may problema talaga sa'yo. Bagaman hindi ako nanggaling sa mayamang pamilya, hindi mo ko masisinda at higit sa lahat hindi mo ko pwedeng sisihin sa nangyari sa'yo. Walang nag-imbita sa'yo sa kasal na yun at wala rin nag-utos sa'yo magpakalasing ka bago magmaneho. Mariin niyang sabi dito, hindi to makapaniwala na katitig sa kanya. Hindi siguro ito akalain na lalaban siya sa mga paratang nito sa kanya dahil nasanay ito sa malambot niyang katauhan at handang tanggapin ng lahat ng sasabihin sa kanya. Ikakasal ng taong pinakamamahal ko, sa tingin mo hindi pa ako dadalo? Tanong nito sa kanya. Ngumisi si Jocelyn pagkarinig niya sinabi nito. Ang taong pinakamamahal mo? Tanong niya rito na may panunuya. Roxanne, may mga bagay na hindi ako alam. Oo, pero hindi ibig sabihin ay wala akong alam. Huwag mo kong pilitin na isa-isahin ang mga alingasaw mo ngayon dahil baka mangamoy ka rito ngayon. Wala akong alam sa sinasabi mo, patay mali siyang sabi nito. Paano mo nasasabi ang mga yan sa akin? Tanong nito sa kanya at pagkatapos nagulat siya dahil bigla na lamang itong bumaba sa wheelchair at dahil nga palyadong mga paa nito'y napasalampak siya sa sahig. Roxanne! Nag-aalalang tawag ni Carter mula sa kanyang likod at tumahangos na tumatakbo hanggang sa makalapit to sa kanila. Binaba nitong dala nitong maliit na tumbler at pagkatapos ay marahan tinulungang makatayo si Roxanne. Agad na nagsalubong ang mga kilay nito nang humarap sa kanya at malamig na nagtanong ito. Anong ginawa mo sa kanya, Jocelyn? Napakagatlabi si Jocelyn at hindi makasagot. Roxanne, sabihin mo sa akin, baling to kay Roxanne. Nakita niya na bigla na lamang napag-away ito sa harap ni Carter. Huwag mong sisihin si Jocelyn Carter. Ang dapat na sisihin dito'y ako dahil wala nang silbing mga pa ako. Gusto kong tumayo, pero bigla na lang akong nawala ng balanse kaya natumba ako. Sabi nito. Ganun ba? Sagot niya at pagkatapos tumingin to sa kanya. Hindi pa rin siya nagsasalita hanggang sa mga oras na yun. Muli itong bumaling kay Roxanne. Alam mo namang walang lakas sa mga paa mo, mas mainam na nakaupo ka lang. Sabi nito. Bakit ba gusto mong tumayo? Pasensya na kasi nag-umpisang sumingot si Roxanne at sinapong mukha nito. Nagulat kasi ako dahil sinabi sa akin ni Jocelyn na ayaw niya sabihin kay Lolo tungkol sa paghihiwalay ninyo at sinabi niya rin na hindi ka raw niya hihiwalayan kahit na anong mangyari. Umiyak na sabi tong ikinakuyom ng kanyang mga kamay. Dahil sa labis nagulat, mukhang gawa na kwento, wala akong sinasabing ganoon. Sigaw ni Jocelyn dito dahil kanina pa siya punong-puno dito. Nagtaas baba ang kanyang dibdib dahil sa sobrang inis. Ito ang unang pagkakataon na nasirang kanyang pagiging kalmado at sa harap pa talaga ni Carter. Mabilis itong lumingon sa kanya. Sinabi mo yun? Tanong nito habang malamig na nakatitig sa kanya. Ang tanong nito inakusahan na siya kaagad kahit na hindi pa niya naipapaliwanag ang side niya rito. Kung ayaw mo maniwala sa akin, pumunta tayo ngayon kay Lolo para sabihin sa kanya tungkol sa paghihiwalay natin. Ngayon na mismo, sabi niya. Napahilot ng sentido si Carter at pagkatapos ay napabuntong hininga. Roxanne, alam ko sabi ka na para magkasama na tayo muli. Pero kasi medyo masamang lagay ni Lolo ngayon, hindi pwedeng sabihin sa kanya ngayon ang tungkol doon. At isa pa, alam mo naman na malapit ng birthday niya. Kaya pwede bang pagkatapos na lang ng birthday niya natin pag-usapan ng tungkol dito? Mahinang tanong ni Carter kay Roxanne. Kung hindi ka makapaghintay, pasensya na pero mas mahalaga sa akin ngayon si Lolo. Dagdag pa nito.
Ano kayang gagawin ni Jocelyn matapos malaman ang dahilan ni Carter kaya siya nito pinakasalan? Sino kayang babaeng biglang darating dahilan para ikagalit ni Roxanne? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.